May mga salitang gustong sabihin pero hindi kayang bigkasin. Mga mensaheng nababaon na lang sa dibdib hanggang sa huling hininga. Paano kung ang mga salitang ito ay muling marinig mula sa isang hindi inaasahang nilalang? Ito ang kwento ng isang pamilya na binago ng huling habilin mula sa isang ibon. Sa malamig na klima ng Baguio, may isang lola na kilala bilang si Lola Pasing. Sa panlabas, mukha siyang masungit at strikta, laging may distansya sa kanyang mga anak at apo. Pero sa loob ng kanyang tahanan, may isang nilalang na nakakakita sa tunay niyang pagkatao. Si Kulay, isang African Grey Parrot na alaga niya sa loob ng 20 taon. Si Kulay ang kanyang tapat na kasama. Ang saksi sa kanyang mga sandali ng kalungkutan at kagalakan. Gabi-gabi, habang umiihip ang malamig na hangin ng Baguio, may ritual si Lola Pasing. Dahan-dahan niyang hahaplusin ang mga balahibo ni Kulay at bubulong, "Salamat pamilya ko, mahal ko kayo lagi." Ang mga salitang yon puno ng pagmamahal at pasasalamat ay para sana sa kanyang mga anak at apo. Pero nahihiya siya, natatakot. Hindi niya alam kung paano sisimulan, kaya kay Kulay na lang niya ito sinasabi gabi-gabi, sa loob ng maraming taon. Para sa pamilya niya, si Lola Pasing ay mananatiling isang matandang mahirap abutin, isang presensyang may pader na nakapaligid. Isang hapon, sa katahimikan ng kanyang silid, tahimik na pumanaw si Lola Pasing. Walang paalam, walang huling salita. Ang kanyang biglaang pagkawala ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa pamilya. Nagtipo ng lahat sa bahay ni Lola. Ang hangin ay mabigat, puno ng hindi nasabing mga salita at mga pagsisisi. And may mga samaan ng loob na matagal nang kinikimkim. May mga tanong na hindi na masasagot. Bawat isa sa kanila ay may dalang sana. Sana nasabi ko, sana narinig ko, sana nagawa ko. Ang burol ay naging isang tahimik na pagtitipon ng mga pusong nagluluksa, hindi lang sa pagkawala, kundi pati na rin sa mga nawalang pagkakataon. Sa gitna ng katahimikan at bigat ng damdamin, isang pamilyar na boses ang bumasag sa paligid. Hindi ito boses ng tao, kundi boses ng isang ibon. Mula sa kulungan nito, malinaw na nagsalita si Kulay. At ang boses na lumabas ay hindi boses ng isang ibon, kundi boses ni Lola Pasing. "Salamat pamilya ko, mahal ko kayo lagi." Tumigil ang mundo ng lahat. Napatingin sila sa ibon, gulat na gulat. Ang mga salitang iyon sa eksaktong tono at lambing ng kanilang ina at lola ay tumagos sa kanilang mga puso. Paulit-ulit na sinabi ni Kulay ang mensahe na parang isang sirang plaka na nagpapaalala sa kanila ng pag-ibig na akala nila ay hindi nila naramdaman. Ang dam na matagal nang nagpipigil sa kanilang mga emosyon ay biglang bumigay. Isa-isang bumuhos ang mga luha. Ang mga anak na may samaan ng loob ay nagkatinginan at nagyakapan. Ang mga apo na laging may takot na lumapit sa kanilang lola ay umiyak sa mga bisig ng kanilang mga magulang. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na naghihiwalay sa kanila ay gumuho. Ang mensaheng pinapangarap nilang marinig, ang kumpirmasyong matagal na nilang inaasam, ay dumating sa paraang hindi nila inaasahan. Si Kulay, ang tahimik na alaga ni Lola Pasing, ang naging tulay para maiparating ang kanyang huling habilin. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Ang pamilyang dating watak-watak ay muling nabuo. Buong puso nilang inalagaan si Kulay, hindi na bilang isang alagang hayop lamang, kundi bilang isang buhay na alaala ng kanilang lola. Sa bawat pagbigkas ni Kulay ng "Mahal ko kayo", lagi nararamdaman nila ang yakap at pagmamahal ni Lola Pasing na patuloy na nabubuhay. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat. Huwag nating hayaang ang mga pinakamahalagang salita ay manatiling nakakulong sa ating mga puso. Sabihin natin ang "mahal kita", ang "salamat" at ang "patawad" habang may oras pa. Dahil kapag ang isang tao ay nawala na, ang tinig nila ay nagiging isang alaala na lang na mahirap nang abutin. Ang pag-ibig minsan ay nangangailangan lang ng boses para marinig. Huwag nating ipagkait ito sa mga taong pinakamahalaga sa atin. Salamat sa panunood. Kung may mensahe kang gustong sabihin sa isang mahal mo sa buhay, marahil ito na ang tamang panahon.
Mo ba, mas kalimutan nga mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong pumupukaw sa puso at isipan.